So ayun, good day guys. So meron naman tayong bagong project which is another RBM. Pero ito ay hindi reverse bending machine, ito ay rice bendo machine, no? So ayan yung title natin. Then ayun, then start tayo sa pag list ng mga ginamit natin. So Arduino Mega, then original yung ginamit ko para mas better yung performance. Then meron din tayong Node MCU for kasi meron tayong mobile app aside from hardware, no? So meron tayong mobile app para makita natin yung mga level. So mamaya natin ipapakita yon. Then ito yung PCB natin for ito yung unang LM2596 is para dun sa supply ng ating ano, kasi kino-convert niya sa 9 volts. Then ito naman para sa mga servo motors natin, no? Para dito, ayan, sa mga servo motor. Nandito para dito sa kilohan nito mga friends. Then ayun, next, then meron tayong HX711 load cell amplifier kasi dito, no, kung papansin nyo, meron dito siyang load cell sa ilalim para siya kasi yung kikilo nung bigas, no, para tama yung ilalabas niyang kilo. Then meron tayong ESP32 cam kasi i-record niya kapag nakadetect itong magnetic contact switch, pati-detect niya, no, kasi halimbawa may gustong magbukas ng pinto nung casing, no, so magno-notify dun sa mobile app, then magre-record dun sa ESP32 cam, then isi-save niya dun sa SD card, may SD card yun. Then meron din tayong tilt switch, no, so kapag naibo or ginagalaw yung ating casing is save, no, magre-record din, then maalin dito sa dalawa, so magno-notify din na sinishake yung ano natin through mobile app din. Then meron tayong tatlong ultrasonic for detection kung ano na lang yung laman ng container natin. Then ayun, sa tatlong variety, ano, may meron tayong Dinorado, Jasmine, tsaka Milagrosa. Then power supply, no, power supply 12 volts. Then meron tayong relays para dito sa ating mga coin hopper. Sila kasi yung mayroon tayo kasi ng change or may barya dun sa ano, no, kunwari nagpasok ka ng buo, syempre babaryahan niya, no? So per 5 pesos, then 1 peso, no. So ayun, then yung pinaka last yung LCD natin touchscreen, no. So next gen siya na 3.5 yung sukat. So yun, proceed tayo dun sa ating mobile app. So ayun, sa mobile app meron tayong dalawa, meron tayong para sa user at para sa admin. So start tayo sa user, no. So dito sa user makikita mo lang yung level nung bigas. Halimbawa nasa loob ka nasa bahay nyo lang, no, then basta't may internet ka lang, ma-access mo yung pinang machine. So may check mo kung may laman pa ba, no. Halimbawa nitong Milagrosa, low level na siya, so ibig sabihin wala yun. Then ito yung Jasmine tsaka Dinorado, medyo mataas pa yung level, so siya lang yung available, sila lang yung available. Then yung price niya para may idea ka na kung magkano yung pera na dadalhin mo. So yan yung makikita mo dun sa ating user, no. Then meron tayo sa admin. So dito sa admin maraming klase, no, na makikita nyo. So meron tayong yun, same do sa user kanina, makikita natin yung price, then just yung price, no, mga prices nung ating ano. So then makikita mo rin dito yung feedback kung kung satisfied ba yung customer or dissatisfied, no, kasi dun sa last part ng ating process nung pag-buy ng bigas, so meron doon selection, no, kung satisfied ka ba or dissatisfied, no. Then meron din tayong change price na pwede natin baguhin kasi ngayon sa panahon ngayon mabilis magbago yung presyo ng bigas. So yan, instantly, kahit nasaan lugar ka pwede mong palitan, no, basta't may internet ka nga. Okay, then sa coin level dito naman, halimbawa kasi nga meron tayong nagbabarya tayo, no, or nag-change dun sa pinasok natin pera. So kada labas yung coin count natin magmo-minus. So may default tayo 100. So kapag naglalabas siya ng 5 piso, so magbabawas yung coin count. So kapag nag-9 na lang yung or less than 9 yung coin count is magno-notified sa atin, no. So same with this no, dun sa ating mga Dinorado, Jasmine, Milagrosa. So pakita natin kung paano sila nagno-notify. So start tayo sa tilt switch, no. So yung sinasabi ko nga, kapag ginagalaw siya, no, so galawin lang natin, no. Halimbawa ito, yan, ayusin lang natin, tanggalin natin, yan, ganyan natin, no. Medyo ano ba yan, tanggalin natin na yan. So halimbawa ganyan, pag tinignan natin sa mobile app may makikita kayo, no, so unusual shaking detected, no. So kapag binalik natin sa pesto, no, so kunwari inaayos natin, syempre remove na yun. Okay, na-remove na yung ano. Then yun, nagre-record na rin yan dito, no, sa ating ESP32 cam. So ipapakita natin, i-clip natin kung ano yung nakunan niya. Syempre itong computer lang natin, so yan, i-clip muna natin kung ano yung nakunan niya. So ito yung na-record na video ng ating ESP32 cam. So open lang natin with BLC, no.
Ayan, so kita nyo nakatutok lang siya doon sa 50 pesos. So ito yung na-save doon sa SD card, no? So meron tayong 15 seconds na the recording, yun yung sinet ko, no? So yun yung paano siya nagre-record, no? So ayun, no, nakita nyo na kung ano yung na take nung camera natin, no? Then proceed tayo dito sa ating magnetic contact switch, no? So same lang din, tanggalin natin, no? Balik natin. So kapag ni-remove natin yung mabiyak niya, no, ibig sabihin pinors, no? So ibig sabihin unauthorized door access. So same lang ulit, magre-record lang ulit yun, no? So binalik ko na lang para ayun. So yun, no, ganun yung pag-notify dun sa ating mga for security purposes, no? So then proceed tayo dito sa ating sa container, no, or sa iba't ibang variety ng bigas. Then ngayon, makikita nyo yung lahat ng variety ng bigas natin is puno, no? Kasi yun, hilagyan natin ng cardboard sa taas. Ngayon, paliwanag natin kung paano ba siya naging mangyayari dun sa pinaka final casing natin. So kung mapapansin nyo, yung nakikita natin sa palengke yung bigasan mismo, no, yung mga glass, no, then mayroong binubuksan. So sa taas nun, doon natin i-place yung ating ultrasonic, yung mga mata niya, no, nakatutok doon sa baba, no. So halimbawa, isipin nyo na nandito yung ultrasonic, then mapunta dito yung bigas, ibig sabihin puno yun. Pero kapag nadidetect nung ultrasonic natin yung floor or yung pinakang baba nung ating bigasan, ibig sabihin wala nang laman or konti na lang yung laman. So try natin mag-place ng cardboard sa taas. So ito, medyo malaki, no. So place natin sa taas. So check natin kung ayan. So nagbabago na, no. So check natin. So nasa 100 kasi, no. So check natin kapag ayusin lang natin ng ano. So pa-notify natin lahat, no. Ayan, kapag 100 cm. So wait lang natin, hanapan natin ng magandang range, no. Kailangan magbago, no, para mag-notify lahat. Ayun, so makikita mo magno-notify yung lahat na low na, no? Okay, so na-reach na yung level. So ito yung level natin. Ayun, so medyo mataas. Pero kapag place natin ulit sa harap yan, ilagay natin sa harap ulit ng level, no? So mapupuno ulit yan, no? So ibig sabihin, mariripal na natin, no? So mga ganitong level, no? Ibig sabihin, nalagyan ulit natin ng bigas or ng refilan. So yun yung notification nung boat, no. Okay, so ayun, napaliwanag natin. Proceed tayo sa next. So ayun, dagdag ko na lang din pala, no. So yun nga yung sinabi ko kanina, kapag low level to, so same dito, hindi siya makakapag-select ng order, no, kasi wala nang laman yung ating mga container. So check natin, no. So tap lang natin, then select. So low level din na radarized, no. Then select natin yung Jasmine, low level din. Then sa Milagrosa, same lang din, no. Then meron din kapag halimbawa low count na lang din yung mga coin natin for 1 peso tsaka 5 peso. So may magpa-pop up din doon na insufficient, no, yung coin count, no. Then ayun, mag-click tayo kung paano yung way ng pag-pop up ng message, no. So panoodin muna natin. Then ayun, nakita nyo yung paano yung way ng pag-display. Then ngayon, ipapakita naman natin kung paano mag-reset ng coin count, no. So then makita din yung way ng pag-notification. So ayun, sa susunod na video na yun. So ito yung way nung kung paano nagre-reset yung ating coin, no. Para halimbawa nag-refill ulit tayo ng 100 pieces na coin dun sa ano, kasi nag-notify na. So papakita natin kung paano lang nagno-notify, no. So meron kasi tayong Firebase database. So nandito lahat na pumapasok yung data. For example, tong 9, yung 100, no, naging 9 na lang, no. Sabi ko nga 9 count. So pag binuksan mo dito, meron siyang notification na 5 peso low balance count, no. Then ayun, kapag click natin yung reset, ano, so i-wait nung ating machine or nung ating Node MCU na mag-reply yung Arduino para i-reset niya, no. So yung confirmation na yun, yung kapag nag-send ng 100, ibig sabihin na reset na, no. Okay, same with 1 peso. So gawin naman nating 8 yung count, no. Ayan, then 8, then magna-notify nga yun, no. So 1 peso low count. So same lang, then hihintay lang natin yung reply ni Arduino kung na-reset na ba. Kung nag-send na siya ng 100, ibig sabihin nakakapag-reset na siya. So ayun, napakita na natin kung paano yung sa reset, no. So proceed tayo sa next. So ngayon, proceed naman tayo dun sa ating pag-change price, no. So kung papansin nyo, dun sa rice level, yung price nung Dinorado 20, then Jasmine 30, then si Milagrosa 40. So check din natin dun sa ating machine mismo kung tama ba yung pricing, no. So Dinorado 20, no, then
Jasmine 30, then Milagrosa dapat 40, no? So 40. So try natin i-change yung mga presyo, no? So check natin. Yan, so proceed tayo sa app, then change price. Gusto kong gawin 30 naman si Denorado, no? So check natin kung mababago ba. Then ayun, kung papansin nyo, si Denorado naging 30. Ngayon si Jasmine naman, no? Gusto ko gawing ano nung Jasmine. So check nga natin ulit. Ayan, Jasmine ay 30. So gawin ko naman siyang 20, no? Ayan, 20. Okay. So check natin, no? So tignan natin kung ano. So ayan, sorry, na doble ko pala ata. So 20. Okay, then select natin naman yun sa ating ano, kasi ilan to? 40. Masyado mataas. Gusto ko lang 10 pesos. Ayan, 10 pesos, no? Ayan, so makita nyo, nag 10 pesos, napakamura, no? So yun lang, kung ganun lang yung kadali yung pagbabago ng price ng mga bigas. So ayun, start tayong bumili ng bigas doon sa benda natin. Then ayun, before tayo mag-start doon sa process, paliwanag muna natin kung ano yung mangyayari dito sa mga servo natin para may idea kayo. So kung mapapansin nyo sa palengke, no, meron kayo nakikita doon na mga estante, no, na mayroong bigas. So siya yung i-automate natin, yung normal na pagbukas at pagsara. So dito kasi meron tayong servo, siya kasi yung magbubukas ng mga variety, no? Kasi kung may pang Jasmine, may pang Milagrosa, tsaka pang Denorado. So siya, then after niya magbukas, ito yung sasalin ng bigas na ano niya, kasi meron tayong kilohan, no? So halimbawa, i-select natin 1 kilo. So hangga't hindi siya mare-reach, no, hindi magsasara yung ating servo. So ayun, so try natin ipakita kung paano yung process na yun. So start tayo, no? So tap the screen daw. Then select natin yung Milagrosa kasi 40 pesos ang alam ko dito. Then 40 pesos, no? Then ayan, then insert tayo ng pera. So 50 pesos. So syempre select muna tayo ng kung magkano. So insert tayo, okay? So pag in-insert natin, pag in-accept, 50 pesos, no? Then maghulog din tayo ng piso, no? Para mapakita natin na nadi-dispense parehas, no? So dapat meron tayong 11 pesos na sukle. So start tayo. Ayan, so meron tayong 1 piso, then dalawang 5 piso, no? Then ito, nag-start na siya magbukas. Then hangga't hindi siya nag 1 kilo, no? Then hindi siya, no? So kiluhin muna natin kung para ma-check natin kung 1 kilo nga ba to. Ayan, so 1 kilo, 1 point, ganun. Then tear up. Then off lang natin to. So hangga't hindi siya nakukumpleto na 1 kilo. So ayan, makabukas lang yun. So ilipat lang natin sa magandang lagayan, no? Ito para maganda yung pagkaka-isa-isa natin, no? Kasi naka one hand lang tayo. Hindi ko pa magano ng bigas yan. Okay, then yan, kilo. So hanggat hindi nagiging 1 kilo, hindi magsasara yun, no? So dahan-dahan, halimbawa hintayin natin magsara. So dahan-dahan hanggat hindi nag 1 kilo, hindi magsasara yun, no? Ayun, mayroon natira, no? So kasi may 1.01 ganina eh. Yan. So then maglalabas dito, place your bag to the sa dispenser unit. So syempre dito, yan, sasaluhin lang natin dito. Okay? Yan. So start tayo ng dispense. Then sabi ko nga may rate kanina, no? Yan. So nag-start na siya mag-dispense, no? Then syempre magre-rate tayo ng ating ano. So select lang natin yung satisfied syempre. Yun. Okay? Then ayun, nakita mo tapos na. Then kanina, kung mapapansin nyo, meron tayong 58, no? So check lang natin sa app kung, so ayan, 59 na. Okay, then makikita nyo na ano doon, no? So balik tayo. So ayun, makikita nyo na di-dispense. So ganun lang yung buong process ng ating pag-dispense, no? So ganun lang kadali. So ayun, kung interested kayo dito sa project na to, so message me na lang dun sa ating Facebook account or dun sa ating email o Gmail, no? So ayun, thank you ulit sa panonood and God bless you all.